Magkano nga ba ang pwede nyo magastos pag pupunta kayo ng Boracay? At kung ano-ano nga ba yung need nyong i-prepare na documents para makapasok ng isla? Madami na kasing nagbago kaya i-save nyo na lang to for your future reference pag pupunta kayo dito. So bali, ito yung Boracay 2025 Tipid Tips Part 1. Guys, we're back in Boracay! Pagbaba nyo ng eroplano, may sasalubong na agad sa inyong shuttle bus papuntang Arrival Airport. Dito sa Arrival area, wala na kayong babayaran, kaya yung gawin nyo, isanapin nyo na lang kung nasaan yung exit. Paglabas nyo ng exit, lumabas lang kayo sa gate na to kasi nandyan yung murang sakayan papuntang Katiklan Port. Dito, marami nag-aalok ng private transfer at nakadepende yon kung hanggang saan kayo itadrop. Pero dito kasi nasa 100 pesos per head yung van papuntang port. Kaya hindi kami nag-avail dito. At nasa sa inyo pa rin yan ha. Paglabas nyo ng gate, makikita nyo to agad at nasa 75 pesos lang per head yung pamasahe dito. But sad to say, as of now, wala na daw discount yung student unlike before na naka-avail kami. Personally, mas gusto ko yung motorcycle kasi mas na-enjoy ko yung view. Tapos, kami lang yung sakay at maluwag pa. Alright, here we go again! After a short motorcycle trip, dito kayo dadalhin ni Kuya. So ito yung Katiklan Port. Dito, hanapin nyo na lang yung entrance ng port at tumiretso na agad kayo sa loob. Marami din yung nag-offer dito ng mga private transfer and of course, mas mahal kasi nga private. But again, it's up to you kung magkano yung budget na mayroon ka. Pagpasok mo ng Katiklan Port, naka-step by step na dito. Yung step 1 is yung registration and verification counter nila. Dito, wala na kayong babayaran pero may fill upan kayong form. Need nila dito yung valid ID nyo at yung hotel accommodation nyo. Then after that, pupunta kayo ng step 2 which is yung terminal fee. Dito, ipapakita nyo lang yung form na ibinigay sa inyo ng nag-assist sa inyo sa step 1. Yung babayaran nyo dito is 150 pesos for regular and 120 pesos naman for discounted price. Next is yung step 3 which is yung environmental fee at ito naman yung mga price range nila. And for the last step which is the step 4, dito magbabayad kayo ng boat ticket which is yung sasakyan yung bangka papuntang Boracay Port. As posted, 50 pesos per head but if you have senior ID, PWD ID o school ID, i-present nyo lang para maka-discount kayo. At nasa 40 pesos lang yung discounted price niya. Grabe no, ang daming need bayaran. But personally for me, sana babaan nila yung terminal fee. Kasi dadaan lang naman tayo dito eh. At kung para naman yan sa beautification and construction ng terminal, to be honest, wala pong masyadong nagbago sa Katiklan Port. As in, but anyways, that's my personal POV lang naman. Keep nyo na lang lahat ng resibo kasi from time to time may nagche-check niyan. At ito din yung inihingi nila para mabigyan ka ng seat number ng bangka na sasakyan mo. Nasa ilang minuto lang naman yung biyahe at nasa Boracay Island na kayo. Kaya ito din yung gusto ko sa Boracay kasi nandito na lahat. Napakaganda talaga ng isla na to. And guys, by the way, kung gusto nyo ng step-by-step tutorial kung paano pumunta sa isla, just let me know in the comment section para magawan ko ng separate video. Pagdating nyo ng Boracay Port, hanapin nyo lang to. Nandito kasi yung sakayan papuntang hotel nyo. Sabihin nyo lang kay Kuya kung anong hotel kayo at alam na nila yan. Magkano yan? Magkano? Sinagpa, Station 1. Ah, okay. Dalawa sarap daw rin. Hi! Dito, nagbayad lang kami ng 200 pesos, pakyaw na yon at kami lang yung sakay. Pero, ginawa ko ng 300 pesos kasi napakabait ni Kuya, tinatid talaga kami hanggang sa loob ng hotel. So in total, ito yung mga nagastos namin para magka-idea kayo. Wala pa dyan yung hotel, foods, tour packages, and plane ticket ha. Kaya on my next Boracay Tipid Tips, dadalhin ko kayo kung anong hotel kami nag-book. Kaya let me know in the comment section kung may mga katanungan pa kayo. And for more Boracay 2025 Tipid Tips and Travel Guide, just check my Boracay 2025 playlist. Yun lang, bye!